Ako si Sherwin Domingo, tinatawag na Makoy Slope, dito sa Lawag City. Dati pa nung nung bata pa ako, mga nag-aalaga na ako ng mga ibon. Pero nung nakita yung mga kasama ko kasi, lagi silang may bitbit na mga ibon, nagtutos. Kaya may kasama din akong kumpare, iningganyo din niya ako. Noon, nagsimula na ako noon, mga 2017 pa. Ako kasi isang cellphone technician. Yun na, sabi ko sa'yo, pagka alas 10 na punta ako ng shop dahil mayroon akong technician pero hindi ko naman masyadong inano yung tao doon dahil ako naman talaga yung technician doon. Pagka nandun ako, wala na, hindi na ako lumalabas doon na talaga. And then pagka uwi namin, doon ko lang siya maalagaan ulit yung mga ibon. Sa totoo lang, wala akong mentor nun eh. Nanonood lang sa mga YouTube, Facebook, sinusubukan ko lang kung anong lahat na nakakikita ko nun, subok-subok. Pero kahit paano, nakapagpa-uwi ako nun. Laslap, Batangas. Yun lang yung time na nakapag-clock ako. Dalawa lang kami nakapag-clock yung time na yun. Summer race, mainit pa panahon. Ayun, masaya kasi bagong-bago nakapagpa-uwi nun. Tapos, yun nga lang, hanggang yung last lap lang, doon lang ako nakapag-clock talaga. Paggising ko, ayun na, low play na, tapos pakain ng mga breeder. Pagka after 1 hour, pasok mga ibon, pakain na rin. Yun na yun. Pagka sa race naman, wala namang sikreto sa conditioning eh. Andun na lahat eh. Ang ano lang talaga, nasa ibon na yun. Kung uuwi o hindi. Dito sa loob ko, ako lang talaga yung nag-aalaga. Walang nang iba. Ako lang, walang loopman, walang tagapalit ng tubig, wala. Alas 10 ako umaalis, alas 7 ako umuwi. Doon lang kami nakikita-kita ng mga ibon. Linyada ni, yun sabi, yung Mariano Lee, old line. Ito yung tatay ng pauwi ko ng bulan. Kung mapapansin nyo, kamukhang-hamok dun sa napauwi ko. Ulo, kuka, pakpak, katawan. Halos isa lang. Mariano dito, nang bigyan ng kasama na mga matanda na to, 2008 eh. Pero okay pa naman, nagbubuga pa. Ito kasi, yung Mariano Lee, linyada din ng pinaguhan ko nito. Ito yung linya talaga na kahit anong laban umuwi. May, nung second year yata na laro ko, yung anak noon, last lap, top contender. Yun ang pinakaano ko sa pag-ibon. Yung nung umuwi siya, yun nga lang, nabisira siya sa malpok. May ibon ako ni Boss Ezekiel. Yun talaga yung ibon ko talaga. At saka ni J.R. Apo. Napanonood ko yun nung ending niya. Ang ano dito sa ibon na to, nung nilalabang ko to, ito yung halos lap na, kadalap na nadidiskrasya eh. First lap hanggang last lap. Third lap lang yata yung hindi siya nadiskrasya. First lap, pilay. Ito, na ano dito sa ano niya. Second lap, yung ulo, napunit. Third lap yun, hindi siya na-disgrasya. Pero nung fourth lap na, napunit ulit itong ano niya, ulo niya. Ewan kung paano, di ko lang masabi kasi punit talaga dito. Nung unang sugat niya, naduble. Ito lang yung maganda sa ibon na to. Kahit anong hirap dun, umuwi siya. Mostly pagka training talaga, lahat niya training ko. Kung ano lang yung matira, yun na yun. Mostly pagka first lap, 10, 7, 8, ganun lang talaga yung ibon. One time eat yung mga player ko talaga.
Yung mga breeder lang talaga pinapakain ko na ng gabi. Dahil doon sa mga anak. Kung walang breeding season, wala na, din ako nagpapakain. Mas mauna talaga yung trabaho kaysa sa ibon. Dahil wala ka namang pagkukuha na ng ano mo ng ibon pagka walang trabaho. Ang sistema ko lang is palipad muna bago pakain. Pangpakain ko mostly mga 9 or 8 o'clock. Depende kung anong available ko sa mga time na yun. Dahil may mga aso din ako, inalagaan ko din yun. Isang bigayan na pagka umaga, pag-alis ko na ng bahay, saka ko lang papalitan yung vitamins nila doon sa tubig. Gabi na, ulitin ko lang yung tubig dahil minsan nauubusan yun. May ilaw, solar. Pagka dating ko, ayun, may ilaw na pakain ng mga breeder, palit ng tubig. Irpa talaga yung main club namin dito. Saka pagka may mga bagong club, ayun, sumasayo din ako din. Tulad dito, IFPF, sumali ako dahil challenging talaga yung laro eh. Dahil kadagap 100 yung pinakamababa na lap. Doon ako na-challenge talaga. Ang gusto ko talaga na laro is yung long distance. Doon ako na-challenge. Nung IFF, nung first lap, nila ang ibon is 7. Dahil doon sa mga kasama niya, laging disgrasya. Pagka napal ko na kasi at saka nagkasugat-sugat, di ko na nilalaro yun. Stuck na. Then, 7 hanggang third lap, kumpleto pa yung 7 eh. Fourth lap, naging 5. Fifth lap, naging 4. Hanggang sa bulan, naging 2. Actually, 3 talaga dahil yung bulan susunod kasi naman is specialized. Pwedeng isali yung mga galing sa ibang club na finisher. Meron akong isang ibon na finisher ko ng IRPA, nilaro ko dun sa specialized. Speed nito ng IFPF, ano pa eh, mula 900 yata. Hindi naman siya yung mabilis, hindi siya yung mabagal. Sakto lang. Hanggang third lap na yun. Hindi. Yung uwi niya parang ganun lang. Ang pagbabago. Ang last lap namin mula bulan Sorsogon hanggang dito sa loop niya is 709 stands. Ang layo. Ang place nito mula bulan Sorsogon hanggang dito, hanggang 10 siya, 10 place. Actually may kasama to kaso nga lang nasa isang kaibigan na. Ang preparation lang naman yun, parang normal lang naman eh. Pakain, vitamins, at saka yung normal lang na ginagawa ng mga pansier lang. Yun na naman ang ano dun eh, ang kadalasan na ginagawa. Ang inaano ko na lang kung uwi siya o hindi. Yun lang. Wala namang special sa pag-ibon. Nasa ibon talaga yun. Ang alam ko talaga, magiging factor yung tagang tutok ka. Hindi tulad, may mga kasama, mga kakilala ko tutok na tutok ng ibon. Yun talagang tumitira. Pagka wala kang tutok sa ibon, ang inaasama mo lang talaga yung ibon. Basta bigay lang kung anong kailangan, yun na yun, bahala na yung taga yung ibon. Kulang yung taga sa tutok, yun ang importante. Umaasa lang ako sa ano, pag ako wala talagang time, no? Umaasa lang ako sa midtos ng club. Pagka wala ng midtos ng club, wala na rin lipad ng ibon. Umasa na ako dito sa may ano, palipad-lipad na lang. Hindi ko din naman maasikaso kasi pagka babiyahe pa ako, wala na, late na ako sa shop ko. Yung conditioning, normal lang naman yun. Yung vitamins, yung patuka, at saka yung dun sa tawag nila na parunda, parang wala namang special dun eh. Ang importante lang talaga, midtos, training. Yun ang kailangan ng ibon. Yung sa sistema ko, wala nang sikreto dyan. Normal na lang yung parang sa sistema. Basta ang ano lang dyan, malinis na pagkain na sa yung tubig. Basta may vitamins, yung vitamins nasa tubig na rin yun.
Papasalamat ako sa isang kumpare ko na laging nag-challenge sa akin, laging sasabi na lipad ka ng lipad. Si Michael Amigo, siya yung nagyaya sa akin dito sa Pigeon Racing. Saka salamat na din kay Boss Justin, yung ibon niya lagi yung ginagamit ko kadalasan. At saka yung mga tropang makulit, si Boss Edbert, si Boss Jang, saka si Jason na pinakamakulit. At sa mga tropa-tropa dyan, alam nyo na kung sino sa inyo. Lahat naman mga tropa. At sa mga kalaro ko ng club, sa IRITPA, sa IFPF, ibon lang natin magkakalaban ha. Tayo, tropa-tropa lang. Muli ako po si Sherwin Domingo, tinatawag na Makoy Slope, dito sa Lawag City.